Shing, shing, shing. Zzz. 1B Productions. May isang babae na pumasok sa salit-aklatan. Naka-uniforme, suot ang bilog na salamin sa mata. Mayroon siyang kakaibang kakayahan. Kaya nitong makita ang mga kasaysayan ng mga bagay na kanyang nahahawakan. Ultimo kung sino ang nagpahid ng kulangot sa bungad ng lamesa sa silid-aklatan, nakikita niya. Mabuti na lamang at nakarating kayo ng ligtas. Malapit nang sumapit ang buong liwayway. Heto ang kape. Mabuti pa ay magpalit na muna kayo ng inyong mga damit. Ano ba naman ang dampi ng putik sa aking mga paa at patak ng ulan sa aking katawan kumpara sa mga dugong tumanak mula sa ating kababayang pinaslang nang walang kalaban-laban. Mamaya, bago sumapit ang tuloy ng liwanag, simulan natin ang pagtitipan at pag-aakla sa bakus patungong hinata. Ngunit Supremo, wala pa sa 300 ang ating mga katipunero. Wala sa 300, ngunit nakakasigurado akong tiyak ang kanilang hangarin para sa bayan. Hindi ulan o dagundong ng kulog ang magpapatigil sa atin. Ganoon din ang pag-agos ng dugo at putok ng mga baril na pumaslang sa ating mga kababayan. Paparating pa lamang ang revolusyon. Patagal ang ating usapan. Bakas ang pagod sa inyong mga mukha. Mabuti pa ay mamaya na naman tayo mag-usap bago sumapit ang liwanag. Isabit na lamang ninyo ang inyong mga damit. Pahinga. Ako'y nagagalak dahil kayo ay naririto. Bilang isang supremo ng katipunan, malaking bagay ito dahil pinapakita ninyo inyong tapang. Upang makamit ng bawat isa sa atin ang matagal na inaasam na kalayaan. Palagi ninyong tatandaan na ang kapakanan ng bawat sinong inaapi ang ating bibig.
para sa ating mahal sa buhay, para sa pamilya, sa kaibigan, sa kaanak, at sa mga binawian ng buhay. Ngayong araw, bago tuluyang sumapit ang liwanag, simulan natin ang pagkalat. Lahat ng nasa aking gawing kanan ay magbabantay sa balintawak. Ganon din sa aking nasa gawing kaliwa. Kayo ay matitira dito sa bakuran, patungong Hilaga. Ito ay para masigurado natin na tiyak ang kapakanan ng bawat isa. Tila ikaw ay balisa, Supremo. Batid kong hindi ka pa nakapagpahinga ng maayos. Abay malamang, iniisip ko din ang kapwa natin katitulero. Alam kong malinis ang iyong hangarin. Ginagawa mo ang lahat ng ito hindi lamang para sa iyong sarili at pamilya, kundi para sa lahat ng Pilipino na walang ibang mitiin, kundi ang kalayaan. Si Emilio Jacinto, maaari siyang magpadala ng liham dito sa atin. At kapag nangyari yon, matutuntun tayo ng kalaban. Sa huli, malalaman nila kung nasaan tayo naparoroon at susugodin nila tayo ng palihim. Hindi ito ang tamang oras para sa himagsikan. Kung sa tingin mo ano ang makabubuti, Supremo, igagalang ko ang iyong pasya. Napagpasyan ko lumipat tayo ng lugar kung saan malabo tayo matuntun ng mga kalaban. Saan, Supremo? Sa bahay Toro kay Tandang Sora. Kung ano ang iyong pasya, Supremo. Maghanda para sa paglipat natin bukas ng umaga. Panatag ang aking kalooban na nakarating kayo sa aking tahanan. Halika, pumasok kayo. Maraming salamat din ho, Tandang Sora, sa may pagtanggap din niyo dito sa amin. Kahit pa Kung para sa bayan at kapwa ko Pilipino, ayan lang ako. Maraming salamat, Tandang Sora. Halika, naghahanda ako kayo ng pagkain. Kumusta? Hindi ka ba magpapahinga? Batid ko ang bigat ng iyong nararamdaman. Makikita sa iyong mukha ang pagod. Ngunit ang lakas mong ipinibigay ang iyong sarili para sa kalayaan ng ating bayan. Ikaw, Tandang Sora, hindi ka ba napapagod sa bawat araw nagigising tayo? Kasi sila pa rin ang namumuno. Bata pa lamang ako ay namulat na ako sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Nakakapagod, nakakawalang pag-asa, ngunit palagi mong tatandaan na palaging mayroong panibagong bukas. Sa dilim ng kasirinlan, may bukang liwayway na nakaantabay. Sa bawat patak ng ulan, may araw na sisilip upang magbigay ng kapayapaan. Di palagi ay talo-talo. Matagal kong panalangin ay narito na may isang tao na buong tapang nasusukumin ang laban para sa kalayaan nating mga Pilipino. Narito ka na, Andres. Kasama mo kami, ang mga katipunero, lalo kung ginagawa mo ang lahat, hindi para sa pansarili mo lamang. Malinis ang iyong hangarin. Naway, huwag sanang mabuhusan ng malamig na tubig ang nag-aalab ng puso para sa pagbabago. Alam kong mayroon itong pagnanais na makaalis kung nasan tayo ngayon. Tingin niyo po ba ay kailangan itong ituloy ang revolusyon? Kung ano ang sa tingin mo ang nararapat, nandito lamang kami. Sa tabi mo, lalaban kasama mo. Di uusad kung lakad ay paatras. Nakakandado ang dapat na bukas. Bumangon at nang maunawaan mo kung ano ang siyang pinaglaban ko. Habang panahon na lang ba tayong magtuturoan at sa malambot na higaan ay magkuunahan. Sigawan at sumbatan ng anumang kakulangan. Bago pa mapunta sa iba, teka ako naman. Sino bang may kasalanan at madumi ang mukha? Kahit busog na sa palay, nakabaon ang tukha. Paano maniniwala kung palaging sagot ay baka wala namang tumutugma? Pero tula ng tula kaya minsan pa'y naisip mo na ang noon ay katulad din ng mga kinakaharap. Ngayon wag magtaka kung ba't lumalabo
ang tubig sa balon dahil hanggang ngayon ay di pa tapos ang revolusyon. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapwa ko katipunero. Batid kong alam na ninyo ang layunin ng nangyaring pagpupulong. Ang mga susunod na babanggitin ay ang mga napagkasunduan ng karamihan. Sa darating na Sabado, Agosto 20, magkakaroon tayo ng pag-aalan sa Maynila upang ipaglaban ang kalayaan ng mga Pilipino. Ito ay mangyayari mamaya sa ika-12 ng ating gabi. Maghanda, magmatsyag at maging alisto. Kahit wala pa ang ating gabi, kapag nakahanap tayo na ang kalaban ay dihado, lulusob tayo. Maging matigas kayo at determinado dahil nalalapit na ang ating pakikibaka. Para sa bukang liwayway na hinihintay ng mga nasa kadiliman. Para sa kalayaan na matagal na nating inaasam. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano man ang kinuha, siya rin ang sisingilin. Buhay man ang kapalit, handa kong isugal ang aking sarili para sa bayang nabalot ng puot at pangapi. Batid ko ang bukas na walang daing ng sangkatauhan. Paparating na ang pagbabago. Simulan natin sa himagsikang ito. Mabuhay ang mga anak ng bayan! Mabuhay ang mga anak ng bayan! Anong nangyari sa'yo? Iha, saan ka pupunta? Hindi mo pa nababalik sa ayos yung librong ginamit mo. Oh my God, masimula na yung history. Hala, ang dami ko pang di na-review. Julie, naka-review ka na ba? Julie, ikaw? Uy, dyan na. Okay ka lang? Kanina ka pata dyan nakatulala. Baka mamaya bumagsak ka na naman yan sa history, nakakabe. Ito sa advice from the West. Sana nga yung linyahan na, ano ba nagdagay mo sa history? Puro lang naman mga pangalan at kadyang inaaral. Hindi mo na pumatay kay Rizal. Tagal naman tayo nakalala sa mga Kastila. Uy! Saan ka pupunta? Sisimula na ang klase! Asan yun? Kay haba ng nilakbay natin, ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Ito lamang ay simula ng paghihimagsik. Supremo, kung ating isasagawa ang paghihimagsik, mababahala at magdurusa ang mga tao sa kakulangan ng paghahanda. Subalit, Supremo, hindi ba't masyadong maagap ang ating paghihimagsik? Batid ko hindi natin masisimulan ang ating paghihimagsik kung tayo kulang sa mga sandata at pagkain para sa ating mga sundalo na nakikipaglaban. Mainam na makuha natin ang tulong mula sa mayaman ng mga impluwensyang Pilipino upang masolusyonan ang ating problema sa salapi ayon sa mungkahi ni Rizal. Ngunit tingnan mo, walang may nais pumanig sa samahan natin sa ating katipunero.
ng mga taong mag-alsa at sinira nila ang kanilang mga sedula. Ngayon, kailangan na natin simulan ang pag-aalsa. Kung hindi, daan-daang tao ang babarilin. Dito magsisimula ang madugong digmaan sa kabila ng mga kakulangan ng armas at hindi kasiguraduhan. Ngunit puno ng pag-asa ang mga tao sa pagbabagong kanilang inaasam. Tayo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Bumalik ng libro, natutulog naman. Iha, bawal matulog dito sa Silid Aklatan. Hindi po ako natutulog. Pinikit ko lang mata ko saglit. Nang isang oras? Teka, parang umiiyak ka. Tunay na hindi matatawaran ang ginawa ng ating mga bayani sa ating kasaysayan. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan. Ngunit hindi rin nawala ang katapangan at katatagan sa pagnanais na kumawala sa kadiliman. Sa kasalukuyan, ang mga Pilipino ay wala na sa rehas ng mga Kastila. Ngunit kaakibat din ito ay ang pagkawala natin sa nakaraan. Ang pagbaon sa limot ng kasaysayang masalimuot. Nakalulungkot mang isipin na pagtanto kong mas mahirap pala makita ng mga taong matapang na lumaban, na may parehong kulay at iisang bayang pinanggalingan, ay siya ring magbabahid ng mapandayang kaisipan. Hindi ko pa matutuklasan ito kung hindi nasuri ang dalawang magkaibang teksto. Oo nga't, ang bago nating kalaban ay ang panahon at pagkalimot sa kasaysayan. Ngunit ang hindi natin pagsuri sa mga inilalahad sa ating kwento ang siyang bagong bumibihag sa atin. Kakampi ito ng mga taong pang-abuso, sumisira at pilit bumabago sa bawat pahina ng kwento. Hindi ito chismis, ito ay isa lamang patunay na ang kasaysayan ay tumatangos. Ang hindi pagsuri sa kasaysayan ang bagong bumibihag sa atin mula sa kalayaan. Kalayaang malaman ang buong katotohanan sa nakaraan. Pagbabago ay hindi matatapos, kasunod ay aagos. Wala akong ibang inihiling. Wala kang ibang At wala ka rin ibang At wala ka rin ibang pinapangarap. Wala rin naman talaga tayong pinagkaiba. Ang tanging inaasam lang natin. Samot-saring huwag na mapangako. Ang nilalak ko dyan sa kanto. Oh, kung ang panalo patras daw. Talo tayo lahat. Anong oras na? Ang ligaling. Kailangan labanan hanggang hindi pa uli ang lahat. Kayaan ngayon isang laban. Of course, oh. Hoy, di ako sinasabi. Para sa inabayan, sana natin siyang talikuran. Ayaw mo eh. Pilipino ka, Pilipino ka. Mapatapos na pag-action. Jadi ka. Isa na. Maumisa na, Mika. Tara, masugod na tayo ngayong maga. Ready? Action! Pilipino tayo. Pilipino tayo. Pilipino tayo.
naman ha. Papunta na ba kayo sa revolution? Papunta na ba kayo sa ano? Papunta na ba kayo